So hi mga kadala-dalin, welcome to my channel. Fresh ng girl life. Uy! Mga kineso. Cooking show natin and thank you so much for watching this video. Charit. Mga darling. Hi mga kadala-darling, welcome to my channel, and for today's video, we are in a far away. Far away kasi sobrang far talaga this day. Dahil andito kami ngayon sa Daet Bicol with our one and only, the only one, Madam Ryle! So ayan, nandito tayo ngayon sa Bicol with Madam Ryle. And thank you for joining us today, Madam Ryle, dito sa mahabang trip na to. Ay, may iwan ba ako dito? Ako na caretaker. Ako na caretaker. So, ayun, magluluto na tayo ng ulam for Madam Ryle kasi gutom na din kami at samahan niyo ako mga dala-dalings ko. I love you, everyone. So, ayun na nga mga kadala-daling. Nandito tayo ngayon sa kusina ni Madam Ryle at look naman, oh, very aesthetic. Ang sarap magluto kasi ang lapit lang lahat. Hindi ako mapapagod. Walang abot. So, ayan. Tinow ko na yung pork. And then yung chicken. So, ito ang lulutuin natin for today's video. Ang lulutuin natin for today's video ay mechadong baboy at manok. Ayan. Kasi ito yung nandyan sa rep. So, sabi ko, Madam Ryle, lutuin na natin yan. At kumain na tayo. So, syempre, kailangan natin yan dito para mas madali siyang mahugasan. So, ayan, hugas-hugas lang tayo ng baboy, at ng manok, Hugasan natin siya maigi. At ayan, ganyan. Perfect ko, hindi mahirap. So, hihiwain na natin siya pa. Shala ang kutsilyo. So, hihiwain natin siya ng bite size. Ayan. Perfect talaga kapag maganda yung kusina na paglulutuan mo. Yung andyan na lahat. Yung ang lapit sa'yo ng lahat. Yung wala ka ng stress na paabot-abot. Diba? So, kanina lumabas ako, bumili ako ng tomato sauce, ng carrots, and potatoes. So, ayan, hiwain lang natin to lahat. So, sanay na sanay ako mag-chat-chat kasi nga, di ba, sabi ko sa inyo dati, meron kaming manukan na business ng ate ko. So, nag-chat ako ng manok dati sa palengke. Sobrang, talagang magaling ako mag-chop. So, ayan, hiwa-hiwa lang tayo ng baboy. And then, yung manok, hiwain lang natin dito sa gitna. Yan. Kayo mga dala-dalins, anong favorite part nyo sa manok? Ako, ang favorite part ko sa manok ay thigh part. Gusto ko yung malapit sa buto, yung nakadikit sa buto yung laman. Kasi mas masarap, mas malasa for me. Pero maraming tao din ang mahilig sa breast part kasi daw healthy. Pero natatabangan ako sa breast part, I'm sorry. Parang hindi ko kaya ng masyadong maraming laman. Yung malaman. Parang nauumay ako. So, ayan. Syempre, may malalaki. Kaya kailangan natin siyang hiwain. Bakit naman may mga buhok-buhok yung baboy. Parang sa mall naman siya binili. Tinamad na yung mall. Alam mo ang ginagawa namin dito sa mga buhok, sinusunog namin ng lighter. Ayan. So, ayan, hugas na po ang ating kineme at ire-ready ko na po ang paglulutuan ko. So, ayan, patuluin lang natin siya. So, ire-ready ko, hiwain ko na rin pala itong mga keme. Meron pala tayo ditong bell pepper. We have our carrots, So, we have our carrots here. Ito yung mga binili ko pala sa labas kanina. And we have our potatoes.
So, ayan. Di ba? Kompleto, oh. Ang dami mga kagamitan dito sa ibabaw, so hindi ako mahihirapan. So, syempre, sibuyas, bawang, hindi yan mawawala. Since wala akong nakikitang peeler. So, parang walang peeler. So, mano-mano ang pagbabalat natin dito. Pwede rin ganito na lang. Kudkudin nyo lang siya kasi manipis lang naman ang balat ng carrots. Pero mag-ingat mga darla darlings, okay? Lalo na kapag sobrang talas at talim ng inyong mga kutsilyo. Diba? Tatanggal siya. So, ayan. So, perfect. May bago na naman tayong way. Pag walang peeler para sa carrots, ganito lang po ang pagbabalat. Para hindi maraming masayang. Kasi kapag yung binalatan mo na parang mangga, wala na, ubos na. Just make sure na i-check mo yung bawat part kung may balat pa ba o wala. So, etong bottom, meron pa. Ayan. Takak, o diba? Okay, so nabalatan na natin maigi ang ating carrots. So, hihiwain lang natin siya na pangsahog talaga sa ating keme, sa ating mechadong manok na may baboy. So, all you have to do is just slice it like this. Hindi ko alam. Ayan. Tapos, ganito lang. Ganyan lang siya kalaki para madali siyang lumambot. Pero piprituhin ko yan. Okay. Kapag yung maliliit na, syempre sa gitna na lang. And then, let's put it here. Set aside muna, then hugasan natin siya ulit. So, etong patatas, balatan na natin siya. So, huwag masyadong kapalan ng pagbabalat para hindi masayang. Actually, yung patatas, kahit hindi mo lang siya balatan, kinakain na yung balat. Di ba yung mga ano yun? Yung ipapasok mo yung patatas sa keme, tapos iikot-ikutin mo siyang ganon. Di ba hindi na naman siya binabalatan? It just have to be washed good and clean and perfect. So, ayan. So, first time ko magluto dito sa kusina ni Madam Rel dito sa diet. So, same. Gitna lang. Same size. Tabi lang yan dyan. At balatan din to ulit. Actually, masarap talaga ang mechado, no? At sabi nga nila, ano daw bang pinagkaiba ng caldereta, mechado at afritada? Kapag sinabi mo afritada, ang main ingredients niya is chicken. Mechado is ganun din, pero medyo manamis-namis at walang liver spread. Ang caldereta ay may liver spread. Diba? Pero pare-parehas lang silang may tomato sauce. So, nagkakatalo lang talaga sa lasa. So, ayan. Sige, balat lang bayot. At nakakaloka dito, ang haba ng biyahe. It took us like 8 hours. 8 hours drive para makarating dito. Ayan. Siyempre, kailangan walang matirang spots. So, hatiin lang sa gitna. Hatiin lang ganon. Ayan. Okay, plakada. So, syempre, ang ating bell pepper. Tanggal lang yung dulo, hatiin sa gitna, at tanggalin ang buto. Syempre, ito naman ay pinakahuli ng nilalagay. So, yan, ganon. Slice mo lang siya. Yan.
And then set aside. Perfect. So, syempre, hindi tayo makakapagluto ng walang sibuyas. Tanggalin lang natin yung balat niya. And then, iwain lang natin siya ng maliliit. Okay, plakado na yan dyan. Syempre, ang ating bawang. Tapos yung dulo. Alam mo, may nakita akong ibang way para, alam mo yon, magpit-pit ng bawang. Gagawin natin siya sa susunod. So, tabi natin. Okay. Aray ko. Sakit sa mata ng sibuyas. So, pitpitin lang natin ang bawang. Nung bata ako, ayoko ng sibuyas kasi nga ang sakit niya sa mata. So, ayan, aray, ang sakit sa mata. So, ayan, hihiwain ko na to lahat. At ayusin ko lang yung matakbo. Ang tapang ng sibuyas. Ganito pala yung feeling ng umiiyak nung wala kang nararamdaman. So, babalikan ko kayo mga daladalings. I love you everyone at samahan nyo ko sa magluluto ko ng metsyadong baboy. At sinamahan natin ng manok kasi may natira ang konting manok doon. Okay, I love you daladalings. I love you everyone. Pop! Oh, thumbnail. Okay, perfect. Nabaliw na. Another. Okay, thank you. So, ayan mga kadaladaling, lulutuin at piprituhin muna natin ang ating mga carrots. Yan. Ah, ay, patatas pala ito, hindi pala ito carrot. Yan, so i-half cook lang natin siya dito. O, diba? Samahan natin ng konting carrots. So, malaki pa naman yung space. Para madali siyang malambutin later. Ayan. So, ayan, lulutuin at piprito-prituin lang natin ang ating carrots at patatas. And then after that, magsisimula na tayo mag-gisa, mga daladalings. I love you, everyone. So, ayun na mga kadaladaling, tapos na po tayong magluto ng ating carrots at ng ating patatas. So, ang gagawin na po natin ay magigisa na po tayo ng ating sibuyas at bawang. So, ayan, nalagay lang natin yung ating sibuyas. So, ayan, gisa-gisa lang. Divine. Tapos, lagay na natin ang ating bawang dyan. So, ayan, igisa lang natin to ng igisa. Paklakada. So, actually, ito, isa to sa mga paboritong niluluto ko ng lola ko sa Manila, yung mechado. Pero iba yung way niya ng pagluluto ng mechado, eh. Kakaiba talagang purong kamatis na dinudurog niyang gano'n na may kalamansi. Gano'n yung pagluluto niya. So, ayan, gisa-gisa lang tayo ng ating sibuyas at bawang. Paklakada. And then after that, ilalagay na natin ang ating baboy at manok. Pagsabayin na natin siya. So, ayan, haluin lang natin siya.
So, hayaan lang natin siyang mag-isa ng mag-isa dyan. Hanggang sa magmantika siya. And then, titimplahan na natin siya ng my favorite patis. Lagyan natin siya ng 2 takip ng patis. Ay, 2 kalahati na. Ayan. Kasi hanggang dulo na to eh. And then after that, lalagyan natin siya ng ating Maggi Magic Sarap. Magic Sarap, lagi ka may pa-special mention sa akin ha. Kailan mo kaya ako aanuhin? Kailan mo kaya ako i-sponsoran? Charis. Siyempre, ang ating paminta. Ayan. And then after that, haluin lang natin siya ulit. So, ayan, halo lang. So, ayan, pag nahalo nyo na siya, hayaan nyo lang siya dyan. And then, hintayin lang natin lumabot ang ating baboy at manok. Okay? And then, ayan na, natimplahan ko na siya hanggang dulo na yan. As I always said, as I'm always saying and telling you guys, yung timplang nilagay ko na una, hanggang dulo na yon at alam niyan lahat ng mga bayot na wala nang ano. Pag nilagay ko na yung patis, Magic Sarap at kung ano man, okay na yun, hanggang dulo na yung lasa nun. So, ayan, so naka-low heat lang yan. Ang tintayin lang natin magmantika yung baboy at manok. Then after that, lalagyan natin siya ng konting water para lumambot siya. And then doon na natin lalagay yung ating tomato sauce. Alright, mga dala-dalings, babalik ako kayo later. So, hi mga kadala-daling. So, ayun na, may hawak kong tubig kasi nauuhaw ako. Cherries. So, ayun, nakita nyo naman ay nagisa na maigi ang ating baboy at manok dyan. So, kaya lalagyan na natin siya ng water para lumambot siya. Tapos, tsaka natin lalagay yung tomato sauce. So, lagay na tayo ng water. So, not too much. Okay, nakita niyo yan. Isang basong tubig lang yan. And then after that, syempre tatakpan natin siya para kumulo siya ng mabilis at mabilis din siyang lumambot. So for that, maghihintay tayo ng mga ilang minuto, ng 3 days and 2 nights para lumambot ang ating manok at baboy, charis. So mga ilang minuto lang para siya kumulo ng kumulo at lumambot. And then after that, sisimulan natin ilagay ang ating tomato sauce at pag kumulo na, ilalagay na natin ang ating carrots at ang ating potato na naprito ko na kanina. So, hindi na siya ganun katagal palambutin. So, ayan, nakita nyo naman, nakatakip na siya. So, asan ang pamilya? Charis. So, ayan, tatapusin lang natin tong pagkulo niya hanggang sa lumambot ng ating baboy at manok. And then after that, luto na ang ating mechado. Tama na to? Yoko na. Charis! So, ayan mga kadalad-daling. Abangan nyo ang ating ulam for today's video po, Madam Ryle. Ang ating mechadong may manok at baboy. I love you, everyone. Mama! Here you go. So, hi mga kadalad-daling. Welcome to my channel again. So, for today's video, intro ulit, cherries. So, ayan, kulong-kulo na ng ating baboy at manok. So, ilalagay ko na ang ating tomato sauce. So, kahit may water pa yan, ilagay nyo lang yung tomato sauce dahil matagal pa to. Hindi pa to paluto, mga dala-dalins ko kasi tutuyuin ko pa yan. So, tignan nyo yan. So, yung ganyan ang itsura niyan. And then, after that, haluin ko lang siya. Para naman kumalat lang yung tomato sauce. So, iisipin nyo is parang medyo, diba? Medyo, parang ang putla, Darla. So, hindi pa. Matagal-tagal na lutuan pa po itong mga dala-dalings ko. So, ayan, hayaan lang natin siyang kumulo ng kulo. At makikita nyo mamaya, mag-thickened yung sarsa nito, yung sauce nito, at makikita nyo na magngingibabaw na yung tomato sauce na nilagay natin. So, ayan, ganyan lang yan. Hintayin lang natin kumulo yan. And then, tsaka natin ilalagay yung carrots natin, tsaka yung patatas kapag medyo konti na yung sabaw kasi baka ma-overcook, madudurog. So, ayan mga dala-daling. So, another kuluan session na naman to. So, nilagay ko na ang ating tomato sauce. So, alam nyo, the reason why kapag naglagay na ako ng patis, ng Magic Sarap sa umpisa hanggang dulo, ang isa kasi sa mga, alam mo yan, na technique para kahit naglalagay ka ng water, ng mga tomato sauce sa mga niluluto mo, is matagal mo siyang lutuin. Igahin mo siya ng igahin at lalabas yung lasa talaga ng pagkain doon. Kahit hindi ka na mag-add ng mag-add. Yun yung technique
ko. Kaya as you can see, kahit sa unang-unang mga videos ko, pa yung wala pa akong channel, pag nagluluto ko para sa mga bayot, lagi akong naka-low heat. Kasi mas masarap yung pagkain kapag mas matagal mo siyang niluluto. 'Di ba? So, ayan. So, yun lang. Ano pa ba? Sabihin ko. Ang gusto sabihin. So, ang title ng video na to ay Mechado at Pahabain Mo. Charis. So, ayan. Ganyan na siya. So, tignan nyo ulit. Kuluyan ng kulo at mamaya makikita nyo yan kung ano ang mangyayari. Diba? Wait lang mga... Oh, di ba? Mas maganda siya pag may flash pala. Mas kitang-kita yung kulay at itsura niya. So, hintayin lang natin yung kumulo ng ganyan. At makikita nyo lalapot yung sabaw at kakapit yan sa manok at baboy natin. So, ayan. Ganyan lang yan. So, masyado pang maraming sabaw yan. So, babawasan pa natin yan. At ilalagay natin ang ating carrots dyan kasi matigas ang carrots. So, yun ang una natin ilalagay. So, papakita ko sa inyo kapag ilalagay ko ng carrots kung ano na yung itsura niya kapag medyo kumonti na yung sabaw niya. Kasi pag nilagay ko yan ngayon at lulutuin ko yan ng matagal, ay die, magiging liver spread talaga ang carrots natin dyan. At patatas madudurog. So, ayan mga daladalings ko. So, yan muna ang update natin sa ating mechadong manok na may baboy, na may patatas, bell pepper, sibuyas, bawang, paminta, magic sarap, patis, at wala na. Nalasabi ko na pala lahat. So, ayan. Hintayin na lang natin maluto at medyo nagugutom na rin ako. Medyo hungry na ang Darla Darlings nyo. At hungry na rin si Madam Ryle. Kaya abangan nyo ang taste test namin mamaya, mga Darla Darlings ko. I love you everyone. So, ayun na mga kadala-darlings ko dyan. So, kumulo na ng kumulo ang ating baboy na may tomato sauce. So, ilalagay ko na ang ating carrots muna. So, yung carrots muna ang ilalagay ko. So, medyo matagal pa rin itong lutuan na to. So, ganyan lang. Sa ibabaw lang yan. At makikita nyo mamaya, iiga rin ng iiga yan. So, ganyan lang. Ilagay nyo lang yung carrots dyan. So, ayan, carry na yan. So, hintayin na lang natin yan magmantika. Masarap kasi ang mga disarsa kapag nagmamantika. So, medyo matagal-tagal pa to dahil ilalagay ko pa yung patatas maya-maya. Hintayin lang natin siyang kumulo ng kumulo. At maiga siya ng maiga. At makikita nyo mamaya nagmamantika na yan. Parang ako lang. Yung mukha ko nagmamantika na. So, ayan mga kadala-daling, yan ang second update natin sa palutunan nating mechadong baboy na may manok. I love you everyone. So, hi mga kadaladaling. So, ayan mga kadaladaling, nakita niyo naman, thick na ang ating sarsa. O, di ba? Kaya nilagay ko na ang ating patatas at carrots at ilalagay ko na ngayon ang ating bell pepper. So, ayan. So, hindi pa rin luto yan. Hintayin lang natin yung kumulo hanggang sa makita nyong feeling ko luto na siya. Ganon. Pero ngayon hindi pa yan luto for me kasi medyo nadadamihan pa ako sa sabaw at hindi pa nagmamantika masyado yung ating nilulutong apritada. So as you can see, tomato sauce lang ang nilagay ko dyan pero lumalapot ang sabaw. It is because pinakuluan ko siya ng pinakuluan ng matagal. Wala pong tomato paste yan. Talagang purong tomato sauce lang yan mga daladalings ko. So ayan, hintayin lang natin siya ng kumulo hanggang mamaya. Mga ano oras na ba? Hanggang mga 8 p.m. and then after that, luto na yan. Okay? O, babalikan ko kayo mamaya mga kadala-dali ko kapag moment of truth na ang ating taste test. I love you everyone. Mama! So, ayun na nga mga kadala-daling. Tapos na po tayo magluto ng ating mechadong manok and it is the moment of truth. The taste test. So, ayun, titikman ko na po ang aking sariling luto. Mmm. Ang sarap. Ang tagal nag-process, no? Gutom na talaga. Ang sarap. Machado talaga yung lasa na dahil. You can taste the real taste of tomato. Or tetchere. Ang sarap. Bongga.